Hindi mo totoong kilala ang isang Arab man kapag sinabi mong nakokontrol mo siya o ikaw ang boss sa relasyon. You have a very long way para alamin at magkaroon ng matatag at secured na relasyon. Malaki ang pinagkaiba ng mga Pilipinang nakapag-asawa ng Egyptians na nakatira dito sa Egypt sa mga Pilipinang nakapag-asawa ng Egyptians na nakatira sa abroad o sa labas ng Egypt. Katulad ng sa Kuwait, sa Bahrain, sa UAE, o kahit na saang lugar sa Europe o sa Amerika. Una, yung mga Pilipinang nakapag-asawa ng mga Egyptians na nakatira dito sa Egypt, mostly sa kanila feeling secure. Ano ba yung mga nakakapagpa-secure sa atin bago yung pera? Diba? Yung pamilya ng kapartner natin, yung mga kamag-anak, mga kaibigan. Yung mga Pilipinang yun, dahil nasa community na sila, nakakasalamuhan na nila yung mga kamag-anak, yung kapamilya, yung mga kaibigan, mga kapitbahay. Unti-unting nawawala yung insecurities nila at napapalitan ng trust, tapos commitment. Dahil parte na sila ng community, natututunan na nila yung mga kaugalian, yung kultura, yung mga habits. Importante yun. Maliban na lang doon sa mga Pilipinang masyadong mataas ang ego, ayaw matutunan kung anong dapat nilang matutunan at nire-reject nila, ayaw nilang i-absorb kung anong nakikita nila dito sa Egypt. At by the way, nag-e-end yun ng divorce. Importante yung pakikisama sa mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay ng napangasawa natin, lalong-lalo na ibang layo na pangasawa natin dahil ibang-iba ang kultura at kaugalian at sistema sa Pilipinas kesa sa ibang bansa katulad dito sa Egypt. Ang pakikisama ang magtatayo ng bridge para magkaintindihan yung dalawang magkaibang tao. Kapag maayos ang relasyon natin sa kanila, nagiging matibay lalo ang relasyon natin sa asawa natin. Dahil yung mga taong yun, kapamilya niya, kamag-anak niya, kaibigan niya, mga kapitbahay niya, ang magbibigay ng mga papuri sa'yo at mag-a-advise sa kanya. By the way, kapag ang isang Egyptian nakapag-asawa ng foreigner, kilala siya dito sa street nila, sa pangalawang street, sa pangatlong street. Madali lang siyang tuntunin. Katulad sa Pilipinas, kapag may isang nakapangasawa ng foreigner, spread ang chismis, ganun din dito. Kaya yung doubt, nawawala yan. Yung pabuntot-buntot nyo sa asawa ninyo, dahil feeling ninyo mambababae o magkakaroon ng chance mambabae, mag-i-stop yan. Kasi ang mga babae naman, kaya sama ng sama, buntot-buntot sa asawa nila, dahil ayaw nilang mambabae o magkaroon man lang ng kahit na chance na tumingin sa babae. Diba? Yun naman talaga ang rason. So kapag nasa loob ka ng community, maayos ang pakikisama mo, mawawala lahat ng doubt at magiging feeling secured ka. Unlike sa mga Pilipina na nakapag-asawa ng mga Egyptians na nakatira sa abroad, lagi silang doubtful, lagi silang nag-iisip kung yung Egyptian ba nila may asawa sa Egypt o engaged sa isang Egyptian lady sa Egypt. O kaya, accepted ba ng family ng lalaki yung relasyon niya sa Pilipina. Yun ang kakaibahan. Kailangan kasi magtanim tayo ng pundasyon. Yung pundasyon yun, yung community ng napangasawa natin, yung pamilya niya, yung mga kamag-anak, mga kaibigan. Ayun ang magpapatibay ng relasyon natin. Dahil mostly, sa mga Pilipina na nakapag-asawa ng Egyptians na nasa abroad, nauuwi sila sa hiwalayan o divorce dahil walang foundation. Importante na yung foundation mo, yung relasyon mo sa pamilya, sa komunidad ng asawa mo. Pangalawa, yung mga Pilipina na nakapag-asawa ng mga Egyptians na nakatira dito sa Egypt. By the way, hindi lang mga Pilipina, yung ibang foreigners din. Marami kasing mga foreigners dito na nakapag-asawa ng Egyptian. Feeling valued sila. Halimbawa, sa kultura ng Egypt, ang mga asawang babae, ginagawang hanem ng mga asawa nilang lalaki. Hindi lahat, pero karamihan sa kanila ganun. Binibigay lahat sa babae mga pangangailangan niya. Hindi niya kailangang magtrabaho. Tanong nyo sa part na ninyong Egyptian kung anong ibig sabihin ng hanem.
Kung kayang-kaya ng asawa nilang lalaki, hindi nila pagtatrabahuin ang kanilang asawang babae. Bibigyan nila ito ng komportabling buhay. Maliban sa yung lalaki ang magpo-provide ng finances sa bahay, sa mga anak niya, may extra na budget yung asawa niyang babae. Unlike sa mga Pilipina na nakapag-asawa ng mga Egyptians na nakatira sa abroad, na nag-share ng mga expenses o gastusin sa loob ng bahay. Minsan pa mas malaki yung sinishare nila. Binibigyan sila ng part ng lalaki para magdesisyon o kontrolin yung buhay niya, which is a red flag, at nauuwi sa hiwalayan. Ayan ang sinasabi ko na dapat alamin natin yung kultura ng pangasawa natin. Hindi lang dahil Egyptian siya, lahat ng lahi. Alamin natin yung kaugalian nila, yung nakasanayan nila. Dahil kung hindi, mauwi tayo sa hiwalayan. Dito sa Egypt, hindi mo makokontrol ang lalaki. Kapag kinontrol mo yung lalaki, yung family niya, especially yung tatay niya at saka kapatid niyang lalaki, sasabihin, weak person siya, hindi nila yun ina-accept. Yung lalaki dapat ang nagkokontrol ng pamilya. Siya yung nagdidesisyon. Mayroon akong kakilala dito, naghiwalay sila. Hindi yung hiwalay na bigla na lang naghiwalay. Nakita ng pamilya niya kung paano hinayaan niyang yung babae mag-control ng buhay nila. Nung naghiwalay sila, nag-divorce na sila, nag-decide silang magbalikan, pero ayaw na ng tatay ng lalaki. Gusto ng tatay ng lalaki mag-asawa na lang siyang iba, kahit na may mga anak na siya. Bakit? Kasi nakita ng pamilya ng lalaki kung paano kinokontrol ng babae yung desisyon. Sa kanila, hindi yun maganda. Kaya naniniwala ako na importante na alamin natin at tanggapin natin ang tradisyon, kultura, kaugalian ng mapapangasawa natin kung gusto natin talaga na magkaroon ng maayos at panghabang buhay na relasyon. Hindi natin masasabi na control natin yung lalaki. Red flag yun. Hindi natin alam kung ano ang iniisip o sinasabi ng lalaki at our back. Baka kinukomplain na tayo ng lalaki o iniisip niya kung siguro ganito na pangasawa ko, siguro mas feminine yung asawa ko, mas soft siya. Kasi yun yung mga gusto ng Egyptian na lalaki. Ayaw nila yung napangasawa nila, mas masculine pa sa kanila. Ayaw din nila na kapag nagdesisyon sila, binablock. Kasi, ang mga Egyptians, iba sila sa mga ibang Arabs na. Ayan. Sana may natutunan kayo today. Hanggang sa muli. Have a good day. Bye!